Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Pag-usapan natin itong naging panayam mga ka-Wonder. Pagpapaliwanag niya ng isang dating senador. No? Itong senador na to ay batikan at abogado mga ka-Wonder. Ibig sabihin kaya niyang ipaliwanag itong pagsampa ni Mans Carpio na isa raw paglabag, no? Dito sa paglabas ng kanilang bank records dito sa AMLAC, kung saan dinimanda niya nga itong ilang miyembro ng committee, House Committee on Justice, Bangko Central Governor at itong AMLAC. At dahil may pinagbasihan nga siya na dahil nakasaad daw sa batas na absolute daw, there's no way, no? Kumbaga prohibited to, na there's no way to reveal itong kanilang bank records. At dito sa panayam mga ka-Wonder, nitong eksperto nga na senador, no, ay pinaliwanag niya. Pati rito mga ka-Wonder, pag-uusapan din natin no, itong bakit hindi nabuksan itong ITR na alam natin yung mahiwagang box na dyan sa House of Representatives ay nanatiling selyado. No, yan pong ating pag-uusapan ngayon. At bago yan mga ka-Wonder, ay sana i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan. Libre po ang pag-subscribe. Wala po yung bayad. Pag pindot nyo ng subscribe, lalabas po yung bell icon. Paglabas ng bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Well, mga ka-Wonder, panoorin muna natin itong napakaikling video ng panayam. Hiramin muna natin itong DZMM. Ano. Maikli lang, kinuha lang natin yung maikli kasi nandun naman yung naratibo, nandun naman yung highlight mga ka-Wonder sa kinuha natin. At dun pag-usapan natin mga ka-Wonder, talakayin natin ito. Balita Patan. Ngayon po, everybody's talking about this. Meron nga bang basehan when you talk about the AMLA law, ano po, yung act, sinasabing there is no way, no exception to the rule na hindi mo pwedeng ipakita yung mga bank transactions ng isang tao. At yun ang pinaninindigan nga ng butihing may kabiyak ni VP Sara. What do you think about that, sir? Usapang legal lamang, hindi ako makikisali sa politika nila. Apo. Ngunit sang-ayon sa Section 3 ng Bank Secrecy Law o Republic Act 1405, ang batas sinasabi hindi mo pwedeng gawing publiko ang deposito ng isang mamamayan. Maliban lamang, isa sa exception, yung impeachment. At yan po ang nangyari, yung bank records ay linabas noong Central Bank, noong Governor ng Central Bank at ng Anti-Money Laundering Council. Dahilan po sa subpoena na in-issue ng House Committee on Justice. Kaya po yan ay sang-ayon sa batas at wala pong paglalabag na ginawa ang Anti-Money Laundering Council o yung Bangko Central Governor. Yan po, legal na pag-uusap. Hindi naman po hinihingi ng Justice Committee yung laman mismo ng kanilang account, no? Ang tinatanong lang naman po talaga yung mga questionable transactions na pumapasok o dumadaan nga po sa kanilang mga accounts. At sinasabi nga rin po ng maraming kritiko, Senator Frank, na yung pagsasampa nilang ng kaso is basically parang subtle admission na meron naman talagang account, may pumapasok naman talaga, may dumadaan naman talaga. Hindi po ba parang ganun po daw yung epekto nitong kaso na ito? Tama po yan. Dahil sang-ayon po sa mga report sa media, kung ating titingnan ang complaint, ang kine-question lamang yung paglabas ng account, existence of the account is not questioned. Yun lamang ibig sabihin, nandyan yung account na yan. Ang question lamang doon sa kaso na final, pwede mo bang ilabas yan sa publiko? Dahil mayroon tayong mayroon tayong Secrecy of Bank Deposits Law. At ang sagot po dyan, under Section 3 of the Bank Secrecy Deposit Law, yung bank accounts ay pwede pong buksan. Kung inyong maalaala, ako po sa Senado noong impeachment trial
ni Chief Justice Corona. Si then Ombudsman Chief Carpio Morales, sinabi niya yung mga yung bank accounts ng Chief Justice the late Chief Justice Corona ay ibinunyag sa impeachment trial. Hindi po covered yan ng bank secrecy law dahil exception yung impeachment. Maganda po yung sinabi ni Kong Jinky Luistro, and I'd want to get your opinion on this din, Senator Frank, no? Yung sinabi niya na kailangan nating busisiin ang financial records because kung hindi natin gagawin to, wala nang magiging kaso o case build-up para sa mga susunod pang mga kaso against ill-gotten wealth o in many words po na pagkakasabi niya. Your idea on this, sir? Yes, tama po yan. Ngunit siguro yan, pagdating ng trial, yun ang busisihin nila kung saan nang galing itong say 1 million deposit, etc. Dahil yan ay pwedeng buksan sa impeachment trial. Ngunit sa ngayon, summary lamang ang summary proceedings lamang at tinitingnan lamang kung mayroon bang in substance, mayroon bang basihan ang impeachment complaint. Pagdating ng trial proper, assuming na mangyari ang trial proper, nasa husgada sa Supreme Court, nasa Senate yan, at pwede na lang busisihin yung mga lahat ng mga accounts diyan. Senator Frank, sabi po nung lawyer ni Manasseh Carpio and only for purposes of discussions, sabi niya yung AMLA daw, the Anti-Money Laundering Act of 2001, prohibits revealing any information obtained by their office in any manner. So sabi niya, so the law is clear, there is no exception, the prohibition is absolute. Magkaiba po ba yung AMLA at magkaiba pa yung tinatawag na bank secrecy law? Magkaiba po yan. Ngunit ang applicable law dito ay yung Bank Secrecy Law o Republic Act 1405 dahil yan po ang nagsasabi na hindi mo pwedeng ilabas ang bank record except, among others, in cases of impeachment. Kaya hindi po sa Anti-Money Laundering Act po yan, yung Anti-Money Laundering Act nagsasabi lamang na nagsasabi na hindi mo pwedeng buksan except in specific cases, specific crimes committed. Ngunit sa Bank Secrecy Deposit Law, maliwanag, impeachment is exception po yan. At yan po nangyari na, sasabihin ko doon sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, ang nagiging isa sa turning points doon ay yung deposito sa PS Bank ni late Chief Justice Corona. Which brings us to the question, Senator Frank, So, kapag AMLA, exception ng impeachment trial para mailabas mo yung mga information on the covered and suspicious transactions, bakit hindi nag-a-apply yan sa BIR in reference to the ITRs? Dahil mayroong specific provision yan sa income tax law natin na nagbabawal ang sino mang kinatawan ng BIR to reveal. So yun mga ka-wonder, hindi natin plinay ng mahaba kasi ang haba pa niyan. So pinag-usapan doon mga ka-wonder, itong naging pagsampa ng kaso ni Carpio, na parehas abogado itong mga ka-wonder, pero nagkakaiba sila ng opinion. Of course, didepensa ni Carpio yung sarili niya. At ito nga yung pumunta si Carpio dyan at nireklamo niya para sa pag-reveal ng kanilang bank records. Nireklamo niya itong kongresista, BSP Governor at saka yung AMLAC, na bawal nga mga ka-wonder dahil nagkaroon ng pagtatalo sa ilang mga opinion. Of course, magkabila yan, na bawal nga base sa batas na isa publiko ang bank records ng isang individual. Yan po. So nakita natin dito na ayon nga sa panig nila
Manscarpio at kanyang abogado, sabi rito, AMLAC or ang Act, AMLAC Act noong 2001 ay may absolute prohibition daw mga ka-wonder. No? Pag sinabing absolute, talagang 100%. Walang exemption dyan. Ano? Ibig sabihin, may absolute prohibition ito sa paglabas ng impormasyon. Ano naman sinabi ni Attorney Senator Drilon? Kumbaga, nirebat niya ito at kinorek niya. No? Dahil ang umiiral na batas mga ka-wonder ay Bank Secrecy Law under RA 1405. Yun ang ginamit mismo nitong House Committee on Justice na may exception nga mga ka-wonder. At ano yung exception na binilang ni Senator Drilon? Yung gaya na lagi natin sinasabi, itong impeachment case nga mga ka-wonder ni Sara Duterte. Kaya nga yan ay pinasabina at dinala mismo ng AMLAC. Sumama pa dyan yung of course, itong bangko. No? Inilabas nila, nireveal nila dahil iyan ay pumasok sa exemption. Ngayon, magkaiba yung sinasabing Bank Secrecy Law at itong AMLAC. Pero sabi ni Attorney Drilon, Senator Drilon, na ang pinagbabasihan dyan ay itong Bank Secrecy Law. Ito ang Republic Act number 1405. May general law or general rule po ang sinasabing Bank Secrecy Law na yan, ano? Under Act number 1405, na lahat ng bank deposits ay confidential. Yun ang sabi. Dahil siyang ginagamit ngayon nitong sila Manscarpio. At hindi maaaring isa publiko o siyasatin. So check dyan sila Carpio, no? Yung kanyang kampo. Pero, ano yun? May exceptions. Ito yung mahalaga mga ka-wonder kung bakit iyan nalilitis ngayon o nadinidinig ngayon dyan sa House Committee on Justice. Dahil ayon sa Section 2, baka hindi lang nabasa, itong kaugnayan ng interpretasyon, ano, na may pahintulot ng depositor. Gaya ng dinidiscuss natin. Wala nga. Kasi nga, nag-file nga sila ng TRO dahil ayaw nga nilang ma-reveal yan. No? May court order ba? Ayan. At ito nga yung sinasabi, may impeachment proceedings na nangyayari. So kaya iyan ay pinasampina. No? Ito pang sinasabi, may na dereliction of duty sa jurisprudence. Hindi natin yan. Focus na lang natin doon sa sinasabi ni Senator Drilon dahil ito'y gagamitin sa impeachment proceedings. No? Kaya ang relevance niyan mga ka-wonder, kung ang impormasyon ay ginagamit sa impeachment o legislative inquiry, ibig sabihin maaring maging legal ang paglabas, no, nitong mga dokumento na to. At ito yung mga basihan dahil hindi labag sa batas nga ang paglabas ng impormasyon. Kasi kung ito ay sakop ng exception, at yung exception na sinutukoy dyan mga ka-wonder, ay itong ang impeachment proceedings, kaya pinasabpina at dinala. Ngayon, itong AMLAC, itong Anti-Money Laundering Act 2001, na sinasabi nila Manscarpio, na ang layunin nga nito pigilan ang money laundering, no? At subaybayan ang kahinahinalang transaksyon. Yun ang purpose nitong act na ginawa sa ilalim ng AMLAC, ano? At yung confidentiality rule, no? Ano ba 'yon? Ang impormasyon kasi ng AMLAC ay hindi dapat ibunyag. No, lahat yun. Confidentiality talagang issue ang talagang tinutukoy dito. Protektado laban sa public disclosure, no? At yung argumento dito ni Manscarpio, mga ka-wonder, yung pagbabawal daw ay absolute. There's no way to open that, no? Walang exemption, parang ganun. Ibig sabihin yan, pinagbabawal absolute. Walang exception. Kaya anumang paglabas ng AMLAC daw ay labag sa batas. Ayon nga dito sa grupo at kila Manscarpio. Ngayon, kung ihahambing natin yung Bank Secrecy Law versus AMLAC Law, hindi talaga sila parehas. Tama yung sinasabi ni Senator Drilon. Bakit? Ano ba yung aspeto niyan? Una, yung saklaw. Ano ba yung saklaw niyan? Itong Bank Secrecy Law, mga ka-wonder, it's all about bank deposits. Well, itong AMLAC, yung suspicious transactions. Bakit pumasok sa AMLAC? Kasi once na umover ka ng 500,000 and above, na kapag pumasok ka dun sa threshold, ay automatiko, no, na pinaalam ito ng bangko na pinasukan ng pera dito sa AMLAC. Kasi maaari itong matag as suspicious, money laundered, may kung ano nung ini-involve na mga anomalya. No? At ang layunin niyan, mga ka-wonder, dito sa Bank Secrecy Law, protektahan ang depositor. Kaya hindi nilalabas. Pero sa AMLAC, mga ka-wonder, dahil nga nilalabanan nito yung money laundering,
kaya nga may exception. At yun ay ang impeachment proceedings. Yun nabanggit natin, ano? Kaya yung mga sinasabi ritong confidentiality, mga ka-wonder, ay hindi yan absolute talaga. When it comes to exception, absolute siya pag sinabing hindi pwede ilabas in certain reasons. But when it comes to impeachment proceedings, hindi siya pasok. Ibig sabihin, exempted ang impeachment proceedings. So, ang mahalagang punto dyan, mga ka-wonder, ang AMLAC law ay hindi stand-alone. No? Hindi ito isang umiiral lang na kasabay ng ibang batas. No? Sa illegal interpretation, mga ka-wonder, na ating pong na-research, no, ay meron sinasabing special context matters. Na ibig sabihin, mga ka-wonder, kung impeachment ay maaaring manaig, no, yung sinasabing exceptions gamit ang Republic Act 1405. No? So bakit pinapayagan ang paglabas ng impormasyon sa mga isyong ito? Napaka no-brainer nga niyan, ano? Pero gamitin natin yung paliwanag ni Senator Drilon, ano, na ang paglabas ng impormasyon ay dahil saan? Dahil nagsabina ang House Committee on Justice. Nagbigay sila ng sabina ng utos na ito'y ilabas, no, kaugnay dun sa impeachment function. Wala nang ibang dahilan. At yan ay pumapasok dun sa exception. Kaya mga ka-wonder, sakop ito ng exception sa bank secrecy law na nakasaad doon. Dahil ito yung pinagbabasihan, sabi nga ni Senator Drilon, hindi itong simpleng public disclosure lang, mga ka-wonder, kundi ito'y bahagi ng isang legal process. No? Halimbawa, yung kaso ni former Chief Justice late Renato Corona, no, yung impeachment niya, alam natin nandoon din si Senator Drilon na inilabas nga yung bank records ni Corona, yung sa PS Bank deposits niya, na as far as I can still remember, no, na as much as I can still remember, merong $2 million. That's about 150 million pesos, mga ka-wonder, na hindi niya nga na-disclose. At dahil dyan, siya ay na-impeach, no? So, pinayagan yan dahil ito'y bahagi nga ng impeachment proceedings, yung kay Corona. Itong proceedings na to, yung sinasabi ni Attorney Drilon o ni Senator Drilon. Ngayon, ang issue, mga ka-wonder, kung bakit hindi AMLAC law ang sinusunod, bakit yung bank secrecy law? Kasi, mga ka-wonder, ang context dito ay batas. No? Yung batas na sa ilalim ng binanggit kanina, na ang usapin ay bank deposits. At ito namang money laundering investigation AMLAC law. So sa kasong ito, mga ka-wonder, ang usapin ay disclosure, no, ng sinasabing impeachment. Kaya bank secrecy law ang mas applicable. So doon naman sa issue, bakit iba ang treatment sa ITR? Hindi nga nabuksan yung BIR nitong mga BIR, may dalang box. Yung ITR nitong si Mans Carpio at saka ni Sara Duterte. Bakit? Kasi ang batas ng ITR is confidentiality. No, halimbawa, itong batas ay nagbabawal sa paglabas ng ITR. Halimbawa, itong National Internal Revenue Code, meron nakasaad dyan na pinagbabawal. So, paliwanag dyan ni Senator Drilon na ang ITR ay may specific at mas mahigpit na prohibition. Ano? While ang AMLAC naman, mga ka-wonder, ang layunin niya, kung ang ITR ay specific na mahigpit, no, na may mahigpit na prohibition, ang AMLAC, ang layunin nito is deterrence sa corruption. Pag sinabing deterrence, pigilan, mga ka-wonder, yung corruption. At hindi absolute, no, sa lahat ng sitwasyon, no, kapag may ibang batas na applicable, gaya nga nitong sinasabi nating impeachment proceedings. Kaya hindi directly comparable, mga ka-wonder, ang AMLAC at BIR rules. No, kaya mga ka-wonder, bago tayo magtapos, kailangan alamin natin na hindi absolute ang bank secrecy law. Ibig sabihin, may exceptions, mga ka-wonder, lalo na kung gagamitin ito sa mga impeachment proceedings. Ang AMLAC din, mga ka-wonder, ay confidentiality, ay hindi laging nangingibabaw. No? Depende yan sa sinasabing legal context, mga ka-wonder. Ang impeachment ay isang special na constitutional process. No? Ito'y proseso, hindi ito krimen pa. After nandun, pwede ka na mag-file ng criminal charges dahil may mas malawak ito na access sa impormasyon. At panghuli, hindi parehas ang AMLAC, ang bank secrecy law at ang BIR rules. Bawat isa ay may sariling saklaw at exceptions. So yun, mga ka-wonder, yan pong naging usapan dyan, paliwanag at sagot doon sa mga nagtatanong kung bakit tama ba itong sila Mans Carpio dahil sinabi ron
absolute. There is no way. At yan nga po idinebunk at ineducate ni Attorney Drilon na may exceptions na sinasabi. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na paano in-educate ni Senator Drilon itong si Mans Carpio patungkol dun sa sinasabi niyang exception, no, dun sa bank secrecy law na ito po'y kinorek nga ni Attorney Drilon. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.